At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Unggoy, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nabigo si Dada. Napapaibig sa kanya si Asya. Masakit ang loob niya. Nang malaman niya na ang hinahanap pala niya ay si Borno. Sa mga sandali yun, ay nahihilo pa rin si Borno dahil sa inihalong pampahilo sa pagkain at inumin niya. Dahil ayaw ni Asya na kay Dado, na pagkasunduan nilang mag-ama na ilayo doon si Borno. Nag-utos ng mga tauhan ang Dada na igapos at dalhin sa malayong lugar. Nakita ng mag-inang nakatira doon ang pagtapon ng mga kalalakihan kay Borno. Kaya nilapitan at nakitang si Borno palayo. Sa bantana, habang nasa hapagkainan, si Damaha, Dato Raguso, at kasalo ang mag-amang Raha Rodyon at Asyada, sinabi ng mag-asawa ang mungkahi na mapag-usapan ng pagpapakasal ni Asyada at Dada. Subalit, tumanggi ang dalaga at sinabi, hindi si Dado ang gusto niya, kundi si Borno. Oh, ayan, asawa kong Dato Raguso. Kasalo na naman natin sila. Sasabihin na natin ang ating plano. Oh, sige. Ako lang bahala. Kaibigan kong Raha Rolyon. Siguro naman magandang pag-usapan natin ang pag-iisang dibdib ng ating mga anak. Sila Shana at Dano. Pwede ba? Sige. Pero kailangan magkapag-igihan muna silang dalawa. At tatanungin ko ang aking anak kung... Ikinalulungkot ko, Ama. Kung si Dano ang plano ninyong ipagkaisang dibdib sa akin, ay tututol ako. Asyana! Pero kung si... Sino siya na? Sabihin mo! Kung si Borno ang ipagkakaisang dibdib ninyo sa akin, ay papayag ako kahit anong oras. Asyana! Pangatlong araw namin dito ni Amang Raha Rodyon. Pero hindi ko pa nakikita si Borno. Nasaan ba talaga siya? Gusto ko siyang makita. Kwan, talagang umalis siya. Nasa malayong lugar. At hindi namin alam kung nasaan siya ngayon. Ang totoo niya pinilit na niyang kunin ang kanyang mana sa amin. Ikinalulungkot ko pong sabihin, hindi po ako naniniwala na hindi ninyo alam kung nasaan na ngayon si Borno. Asya, anak. Huwag ka naman Hayaan niyo na lang ako, Ama. Alam ko po ang aking sinasabi. Imposible naman na hindi nila alam kung saan talaga naroon si Borno. Bakit nila tinatago sa akin? Malaki po ang utang na loob ko sa kanya. At hindi ko na makakalimutan yun. At bilang ganti sa kanya, sana sa kanya ako pakakasal. Ano? Asawa kong Dato Raguso. Paano to? Ayaw niya talaga kay Dano. Si Bornok daw ang gusto niya. Malaking problema to. Kung ganoon, ipasusundo ko na si Bornok para siya na ang ipapakasal natin
kay Asyana. Kumain ka lang, Burnok, para mabilis lumakas ang pangangatawan mo. Maraming salamat po sa inyo. Napakabuti ninyong tao. Alam naming nangangailangan ka ng tulong, kaya hindi kami nagdalawang isip ng anak ko na tulungan ka. O sige, kumain ka lang. Kapag malakas ka na, ihahatid ka namin sa inyo. Hindi. Ayaw ko munang umuwi doon. Mananatili muna ako rito sa inyo. Ha? Bakit ayaw mong umuwi sa tribo ninyo? Napakasakim ng aking nakatatandang kapatid. Gusto niya akong mawala na para maangkin niyang lahat ang mamanahin namin sa aming mga magulang. Ang ibig mong sabihin siya ang nag-utos sa mga tauhan ninyo na itapon ka rito. Oo. Tiyak na siya. Dahil galit siya sa akin. Dahil pangit ako. Mukha akong unggoy. Ina! Burnok! Arriba! Bakit? Anong nangyari? Natanaw ko na may mga tauhan sila, Burnok, na papunta rito. Ano? Kailangan makapagtagod ako. Baka intusan sila ng nakatatandang kapatid ko. Napatayin nila ako. Nakita kong dumating ang mga ilang taon namin. Saan ba sila galing? Kwan, pinasundo ng iyong amang dato si Burnok doon sa bundok na malapit sa kagubatan ng mga tikbalang. Pinasundo ni Amang Dato si Bornok? Bakit ina? Anak, Bakit? kinausap namin ng iyong ama si Asyana para magpakasal sana sa iyo. Pero Pero, ano ina? Ano? sinabi sa amin na ayaw raw sa iyo na magpakasal, kundi kay Kanino ina? Kanino? Dano anak. Sabi niya, kay Burnok daw gustong magpakasal at hindi sa iyo. Ano? Hindi. Hindi pwede. Bakit ba siya ang gusto niya, ina? Napakapangit yun. Mukhang unggoy eh. Hindi ba niya alam yun, ina? Palagay ko alam niya anak. Kaya lang siya raw ang gusto niya at hindi ikaw. Kaya para hindi masirang pangarap natin na mapag-isa ang tribo nila at ang tribo natin, napag-usapan namin ng iyong ama na si Burnok na ang magpapakasal kay Asyana. Hindi. Hindi ako magkapapayag, ina. Na gano'n ang mangyayari. Hindi. Dado anak! Bumalik ka rito! Mag-usap tayo! Dado! Hindi na niya ako pinansin. Kailangan masabihan ko kaagad si Dato Raguso. Baka may ibang balak gawin si Dado. Umalis na ang mga tauhan ninyo, Burnok. Maraming salamat sa inyo, Aling Rama. Natatandaan ko na po kayo. Dati po kayong katulong sa amin. Ay, oo, Burnok. Buti naman at natandaan mo pa ako. 3 taon na ako noon. Kaya medyo natatandaan ko na kayo. Dahil sa nunal na yan sa
pisngi na kulay de rosa. Bakit po pala kayo umalis sa amin? May hindi po ba kayo nagustuhan? Ay, siguro. Panahon na para malaman mo ang isang bagay na matagal ng lihim. Ha? Anong lihim yan, Aling Rama? Sana, paniwalaan mo ako sa ipagtatapat ko sa'yo. Ano po yun? Sige na po, sabihin niyo na po sa akin kung ano yan. Makikinig po ako. Burnok, umalis ako doon dahil ginahasa ako ng iyong amang dato. Ano? Ang aking ama? Ginahasa kayo, Aling Rama? Oo, Burnok. At nang malaman ng iyong ina na nagbunga ang ginawa sa akin ng iyong ama, ay narinig kong pinag-usapan nila ng isang tauhan na ililigpit na raw ako. Kaya ako nagmadaling umalis. At dito na ako nagtago sa kabundukang ito na malapit sa gubat ng mga tikbalang. At dito ko na isinilang ang bunga ng kasamaang ginawa sa akin ng iyong amang dato. Ano? Ang ibig niyo bang sabihin? Si Arriba ang bunga ng pananamantala ng aking ama sa inyo? Oo, Purno. Siya nga. Pero hanggang ngayon, ay lihim pa rin sa kanya ang tunay niyang pagkatao. Hindi niya alam na ang iyong amang dato ay kanyang ama. Kung ganon, magkapatid pala kami sa ama ni Arriba. Totoo ba ang narinig ko, ina? Arriba? Ano pong sasabihin niyo sa amin, Dano? May papagawa ko sa inyo. At kailangang magtagumpay kayo. Bakit? Ano ba yung gagawin namin? Sabihin mo lang. Lagi kami nakahanda. Gusto ko kasing maging asawa si Asiana. Pero ayaw niya. Kaya gusto kong mapasa akin siya. Ano gagawin namin? Bandugitin ba namin siya? May mga tauhan din sila kasama. Ay, baka... Tama na! Ang dami ninyong sinasabi. Makinig muna kayo sa sasabihin ko. Pwede? Sige po. Sige pa. Ano bang sasabihin gagawin mo? namin? Anong gagawin namin? Pangarap kong maging dato. Kaya mamayang gabi, pasukin niyo ang silid ng aking ama at ina. At ikapos. Ano gagawin namin sa inyo? Ina at mahal na tato. Parang hindi yata namin kayang gawin yan, Daro. Ganun ba? Ha? Daro, anong gagawin mo? Bakit mo hinugot ang iyong Chris? Sino man sa inyo ang ayaw sumunod sa pinapagawa ko, itatara ko sa dibdib niya ang kris ko. Naintindihan niyo? Naintindihan natin! Kanina pa ako nakahiga. Ayaw pa akong dalawin ng antok. Oh, ma. Gising ka pa pala. Hindi ka pa natutulog. Oo, asawa kong dato. Hindi ako dalawin ng antok. Parang kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Baka naman, naparami ka lang ng nakain kahapon.
Hindi naman asawa kong dato. Kakunti nga lang ang nakain ko eh. Oh, ha? Ano yun? Parang may karuskos sa labas sa may tapat ng pintuan natin. Oo nga. Sino yan? Oh, asawa kong dato. Walang sumasagot. Kinakabahan ako. Sino kaya yan? Mga kalalakihan na nakatakip ng tela ang mukha. Oh, Anong ginagawa niyo dito? Lumabas kayo! Labas! Bakit sa kanila? Ang ligid ng pampayo! Sige! Tingnan po sa mga pangay at panila! Higa po niyo sila! Dalhin sila doon sa lihim! Akin na yung mga Sige, pagkabas! doon sa ilalim ng lupa! Dito na! Sige na mga kasama! Mapapansin tayo ng mga tauhan ni Raha Rujon! Sila! Tayo na mga kasama! Kanina pa ako nakahiga, pero hindi ako dalawin ng antok. Sila ina at ama ang nasa isipan ko. Bakit ganun ang ginawa nila sa akin? Bakit kailangan pa nila akong ilayo? Ikinahihiyan nila ako dahil sa ganitong itsura ko. Mukha akong unggoy. Ayan. Inaantok na ako. Sasamantalahin ko ng matulog. Ina ko, ama kong dato. Burnog! Gumising ka! Burnog! Gumising ka! Aling Rama, Alam kong masama ang napanaginipan mo, kaya ikukuha kita ng tubig. napakasamang panaginip yan. Akala ko totoo na. Ito na ang tubig, Burnog. Uminom ka. Maraming salamat sa iyo, Aling Rama. Ano bang napanaginipan mo? Napanaginipan ko ang aking amang dato at ang aking ina na nakasakay sila sa malaking karosa. Pero may isa nang nanghila sa renta ng mga kabayo at nahurog sila sa bangin. Kung ganon, may nagbabalak ng masama sa inyong ama at ina. Ha? Sino naman kayang magbabalak sa kanila ng masama? Sila nga ang masama. Palagay ko, ang nakita mo sa panaginip mong nanghila ng rinda ng mga kabayo ay ang iyong nakakatandang kapatid. Aling Rama. Siya na, anak. Hanggang bukas na lang tayo dito. At sa tingin ko ay walang kinahinatnan ng pag-uusap natin tungkol sa pagkikiisang dibdib mo sa isang anak nilang binata. Ikinalulungkot ko, Ama kong Raha. Pero hindi si Dana ang gusto ko, kundi si Burnog. Pero nawawala siya. At tingnan niyo ito, Ama. Ano yan? Isang nililok na kahoy. Ha? Kaninong mukha yan, anak? Mukha ko po ito, Ama. Noong bata pa ako, nang huling dumalaw tayo dito, kasama ang aking ina.
Sino naman ang nagdilok niyan, anak? Eto, Ama. May palatandaan siya dito. Si Borno. Oo nga. Pero nasaan si Burnok? Ama, palagay ko, nanganganib si Borno. Kaya utusan natin ang ating mga tauhan na hanapin siya para iligtas sa panganib. At kung mahanap siya, magpapakasal ako kaagad sa kanya. Magkatagpo pa kaya sina Burnok at Asyana? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Unggoy, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.